Good morning sa lahat. Good afternoon o magandang araw. I-miss ko yung live. Ito, nagla-live ako para makita ninyo na ito. Nanatili pa rin sa ginagawa ko. Yung nung nakarang araw, Thursday ng gabi, sinugod ako sa hospital. Tumawag na dumating sa punto na si Mary tumawag ng ambulance. Hindi ko akalain kung ano nangyari nun. Hindi ko alam kung bakit na nagaling pa ako nagko-computer, tapos nag-video call pa nga ako nung isang follower sa Japan. Tapos tipong matulog na ako. Minom lang ako ng tubig. Bigla na lang na nagbara yung yung lalamunan. Tapos dahan-dahan na hindi ako makahinga. So nagulat na lang ako kung ano nangyari. Kaya sinabi ko kay MJ na ayun nga, nahirapan akong huminga. Tapos kitang-kita naman niya talaga na agaw hininga ako. Tapos yung mama niya nahiga kasi galing siya sa pagod, galing sa duty. So si MJ lang ang sa akin na nakatutok. Sabi niya sa akin, Papa, tatawag ba ako ng ambulance? Sabi ko, huwag na anak, nasa isip ko, kaya ko to. Pero di ko alam kung ano nangyari. Tapos nasabi ko, sa isip ko, na-stroke kaya ako? Baka na-stroke ako. Pero wala naman, parang okay naman yung yung hindi naman ako nahihilo. Tapos wala naman akong lagnat. Hindi naman ako mainit. Parang lang ba? Biglaan na pangyayari. Tapos naisip ko na ganoon talaga ang buhay. Hindi natin alam kung ano ang mangyari sa sunod na segundo. So, sabi nung asawa ko na si Susan, uminom ka ng tubig na mainit. Kaya nagpakulo ako ng mainit kahit hirap na hirap ako huminga. Kasi si MJ, parang natulala siya. So, nagpakulo ako kahit talagang hirap ako huminga na pasikip na yung dibdib ko. Uminom ako ng pinakulong tubig pero di ko alam kung mainit yun kasi parang dumidilim na yung paningin ko. Tumitingin ako sa ilaw, padilim na. Pero hindi ako natakot at hindi ako kinabahan. Kasi malakas ang fighting spirit. Malakas ang paniniwala ko na pagkasama natin ang Diyos, wala tayong dapat alalahanin. So, bukod niyan, sa pangyayaring yan, kung nakabasa ninyo yung post ko noon, nung hindi ko alam kung anong araw yon, Merkules ba o Lunes o Martes, yung tungkol doon sa pumasok ang mama ko na matagal ang patay, pumasok sa pintuan namin, dito yun sa lugar namin talaga, na habang actually nakahiga na ako noon. Ngayon, ang pumalit sa computer ko, si Susan, siya na gumagamit sa computer, naka-headphone.
So, humiga ako, tapos bigla na lang senaryo na nakatulog ako siguro. Nakaupo ko sa upuan, katabi ko si Susan. Ngayon, habang nagamit siya ng computer, pinanood ko siya. Tapos napalingon ako sa pinto. Kasi dito sa kaliwang side ko, pintuan na ito eh. Labasan. Kung saan ako nakaharap, pintuan na side na yan. Pumasok ang mama ko. So nagulat ako. Sinabi ko doon, humarap ako kay Susan. Sabi ko, ma, nakita mo ba si mama pumasok? Hindi niya ako marinig kasi yun nga, bukod sa naka-headphone, ang buhay, hindi makakarinig ng boses ng espiritu, kung baga, pagkaluluwa. Pagkaluluwa tayo, hindi ka na maririnig. So, hindi niya ako pinakinggan. Nagtuloy-tuloy si mama, pumasok, umikot dito sa likuran ko, tapos niyakap niya ako. Ngayon, sabi ko kay mama, I love you, tapos namimiss kita. Tapos tatlong beses ko yung sinabi, tatlong beses din niya hinigpitan ng yakap. Niyayakap niya ako ng mahigpit nung sinabi ko na I love you mama, namimiss kita. Kasi matagal na siyang namatay. Anong year pa yun? 2008 ba? Di pala. 1993. So, tagal na. Nakalimutan ko. Hindi ako pala tandaan sa kanya. Parang nag-graduate ako 1990. Baka 1993 siguro. Namatay si mama. Sa edad ng 42. Kung di ako nagkakamali. So, yun. Matagal na yun. Ngayon, bigla ako nagising. Tapos sabi ko kay Susan, ma, nagsalita ba ako? Sabi niya, hindi, sabi niya. Bakit? Kasi sinabi ko sa'yo na nasa upuan ako, sinabi ko sa'yo na pumasok si mama at niyakap niya ako. At yun nga, sabi ko na I love you mama, na-miss kita. Tatlong beses kong sinabi. Tapos bigla akong nagising. Nung pagkarinig ni Susan, biglang natapon yung headphone, hinagis siya sa lamisa. Tapos, ayun, yumakap sa akin at sa takot. Hindi ko, takot kayo. Sabi ko nga, mensahe ng Diyos yun. Sabi ko, wala kayong dapat ikakatakot. Ganun talaga ang kaluluwa. Pag nasa paraiso, yun nga sinasabi ko na kahit saan siya gusto pumunta, pwede niyang gawin kung gustuhin ng Diyos. Pero mensahe yun. Kaya, ayun, kahit mag-CR ako, sasama siya ang ginawa, pumunta ko siya, sumunod siya, doon na lang siya sa kwarto na tumabi kay MJ, nagising pa si MJ. Bakit? Hindi sinabi siya, nag-CR ako. So, ganun ang nangyari. So, wala noon, naisip ko na may mangyayari sa sunod na araw, sabi ko. Meron talagang mangyayari. Kasi yun nga, ang tayo pag, alam ko may purpose ang Diyos noon sabi ko. Tapos hindi ko rin nakalain na yun din ang iniisip ng asawa ko ni si Susan. Na yung pag malapit na tayo mamatay, susunduin tayo ng kaluluwang nasa yung pamilya natin na nasa paraiso. Siya yung isa sa maring magsundo doon sa pamilya din na malapit ng mamatay. Sila lang yung pwedeng sumundo. Hindi yung kaluluwa nasa impyerno kasi wala nang walang kalayaan yon. Yun nga sabi ko sa inyo na ang kaluluwang nasa impyerno, makalaya lang yun sa panahong hukom ng Diyos. So, yun. Alam ko, Martis talaga yun, no, Lunes, nangyari yung panaginip na yun, o mensahe. So, alam ko, anytime may mangyayari sa akin,
sa sunod na mga araw. So, yun. Nung nangyari yun, yung kwento, tuloy natin yung kwento, balikan natin yung hindi ako makahinga. Yun ang nasa isip ko rin. Yun ang naisip ni Susan na dahil nga doon sa panaginip na yun, lagi niyang iniisip din na ano, natatakot siya na anytime maaari kong mawala. So, habang nahirapan ako huminga, yun ang naisip ko. So, umikot ako, tumitingin ako kay MJ at kay Susan. Nakatayo ako na hirap na huminga at madilim na ang paningin ko. Ang sabi ko, hindi ko kayo iwanan. Sabi ko, marami pa akong gagawin tulad ng pinagkaloob ng Diyos sa akin. Ginampanan ko, sabi ko, andito pa rin ako sa inyo, sabi ko. Pero si MJ, lungkot na siya. Sabi niya, Papa, gano'n ko ambulance. Sabi ko, okay na na. Sabi ko, kaya pa. Sabi ko, alam ko talaga na may mensahe Diyos doon. Sabi ko, pumunta ako sa lababo. Talagang umangat na yung balikat ko. Sabi, Papa, tawag ng ambulance. Sabi ko, sandali na. Sabi ko, alam ko may mensahe Diyos doon. Sabi ko, anak, ang lahat ng bagay ito, talaga darating na to. Sabi ko. Pero kaya-kaya ko to, sabi ko. Sa kay MJ. Alam niyan Diyos lahat ito, nak, sabi ko. May purpose ang Diyos nito, sabi ko. So, yun. Sa mga tuwid, sabi ko, huhupa din to, nak, sabi ko. So, nagkalma. Tapos, pinagmasdan ako ni Susan sa kanil MJ. Mula doong pinawisan ako ng malamig, tapos tumutulo ang pawis ko, tapos kinapan ni MJ yung balat ko, ang sobrang lamig. So, pinunasan niya ako ng towel sa mukha kasi tumutulo ang pawis. Kaya sabi ni MJ, ano pa rin mo pa? Sabi ko, nag-settle down naman ako, sabi ko naman, posible naman na magkaroon ako ng COVID, sabi ko. Kasi yun ang symptoms ng COVID na mahirapan ka huminga. Pero wala akong lagnat, wala akong naramdaman. So yun ang naisa-isip ko. So, sa mga tuwid, nag-settle down na. So, humiga ako. Ayaw ka engine na, matulog ka na. Kasi galing sa imbis trabaho na, mga alas 12, mag-alas 12 na yun. Humiga na rin si MJ, so saan humiga na rin. Tapos naka-idlip ako. Pag-idlip ko, sandali lang. Siguro, mga 10 minutes siguro, o kalahating oras. Hindi ko tinignan yung oras nagising ako. Humilab yung lalamunan ko. Papunta sa dibdib ko yung hilab. Hindi siya sa kaliwa, dito sa kanan. Humilab, tapos bumigat yung dibdib ko. Bumangon ako, hindi ako makahinga. Bumangon ako, sinindi ko yung ilaw. Si MJ pala hindi natulog. Pinagmasdan niya ako. Pag sindo ko sa ilaw, kita ni MJ na tumingala yung yung ulo at saka balikat, tumaas. So, ipapatapon ko lang, sige na. Bumangon ako ulit. Munta ko sa, pag uminom ko ng tubig. Tapos, yun, tuloy-tuloy na hindi ako makahinga. So, nakita ni MJ na hirap talaga ako. Sabi, papatawag ako ng ambulance. So, yun, tumawag na si MJ ng ambulance. Habang si Susan na taranta na rin. Kausap ni MJ ambulance, tapos si Susan nagbihisan sa siguro siya susama. Ako nakatayo at tayo upo ako, pero pawis na malamig. Sa isip ko, naku, meron pa akong mga utang na dapat kong bayaran, sabi ko.
meron ba akong magagawin na mga mensahe ng Diyos na hindi pa nangyari, hindi ko pa nagampanan. Tapos tumitingin ako kay MJ at kay Susan, sabi ko, hindi ko kayo iiwanan, sabi ko. Alam din Diyos lahat yan, sabi ko. Pero buong-buo ang loob ko, sabi ko, padilim na yung padilim na yung paningin. Tapos para ako nakalutang sa hangin, pawis na pawis. Tapos si Susan bumaba na, sabi ni MJ na, Mama, bumaba ka na kasi ang ambulance parating para hindi na sila malampas sa address. So yun, bumaba si Susan. Kasi malapit na namin sa kalsada. Pagbaba mo, kalsada na yan. Ayun, maya dumating yung dalawang ambulance crew, dalawang nurse. So, kinausap ako. No, habang kinausap nila ako, may tumutunog sa dibdib ko na parang kung garal-gal na hindi maintindihan. Tapos sinik ng ambulance yung bibig ko at hirap na kuminga. Ang tanong, ano may lagnat ba o ano ba? Kasi yun nga, COVID nga ang ano nila. So, yung nurse, kalimutan siguro niya na sa pagtatanong na inalis niya yung mask niya. Tapos, kinuha niyang flashlight, pinabukay yung bibig ko kung anong meron kasi bakit parang may tumunog at saka hirap akong huminga talaga. Pasilip niya ng gano'n, pagbukas sa bibig ko, bigla akong naubo. Inakanganga siya habang titingnan ng bibig ko. Naubo ako bigla, nagulat siya kasi yung ubo ko na napunta sa kanya, siyempre, COVID time ngayon, napaatras siya ng malakas. Nagsuri ako, hindi ko naman sinasadya. Tapos yun, tinik niya yung blood pressure, okay naman. Yung isa sa sugar, okay naman. Tapos yung stethoscope, dibdib ko at saka likod, buong likod, kaya ulit niyang tinik. Talagang meron siyang maririnig na huni. Sabi niya may infection ka sa baga at saka sa cheese. So sabi ko, ano kinalaman doon sa pagbara ng ko? Sabi niya, ano yan? Tapos sabi ng isa, baka tubig daw sa baga. Sabi ko, imposible naman yun, sabi ko. So, ayun, ang sabi ng mga apat na bisyo ng sinik, talagang kita nila ako talaga, iba ang ko. Hindi alam ko anong una pang ang sabi niya, ang gawin natin dito, dalhin kita sa emergency. Kasi hirap na ako eh. So binaba na nila ako sa sabi ko kaya ko maglakad pero talagang abot ang concentrate pa rin ako sa paghinga. So pumunta kami sa baba, nandun ang ambulance. So yun, pumasok kami sa ambulance, si MJ sa mama. So matuloy kami sa emergency, chinek nung nasa emergency team sa baba o sa hospital, doon sa trabaho ni Susan na hospital. Ganun din, yung nila, yung malakas na huni sa likod ko. Lahat ng sa baga, ng nila, tsaka cheese, daw, yung nila na merong infection. So naisip ko, tapos sabi pa ng sa nurse, na maghintay tayo ng bed kasi walang bed na available. Pero na sila marami nang ginawa para sa pag ng checking sa lahat kung ano yung mga dahilan bakit ako nagkagano. So iniisip ko yun habang tumatakbo ang ambulance. Naitis ako ng COVID at saka sabi ko, naku, ang sakit na kasi namin kong narinig, masakit daw yung itis sa COVID. Sabi ko, sana hindi na ako itis ng COVID. Pero wala akong magawa kasi yun nga ang protocol ngayon sa hospital. Na pag pumunta ka sa hospital, lalo na sa nangyari sa akin, ititis ka talaga ng COVID. So bakit pag may dumating na nurse, doon sa may mga sinugod na emergency, may inaabot silang mahaba.
nakalagay sa plastic. Sabi ko, yun siguro yung pan-check sa COVID. So may inabot doon sa akin, nakalagay sa plastic. Oh, hindi inabot. Dala-dala niya, nandoon yung pangalan ko. Kasama itong name tag ito. Ito yung name tag, oh. Yan, oh, Narciso Olalo. Yan, kita nyo. Yan, Narciso Olalo. Yan yung name tag, saka yung number. Yung ano, ito, yan yung number. So, kasama yan, kinuha niya yung pang, ano ko, name tag. Akala ko na yung isang puti, pang swab test. Sabi ko, baka yun na yun, masakit pa naman yan, sabi ko. So, ipinasa ko sa loob. Dinala ko doon sa loob. Hintay ako doon sa ano, kasi unang sa emergency, chinik baga problema, chest pain, ganun. Sa chest, infection. Pagdating sa loob, ganun din yung nurse. So, pangatlong nurse yung nag-check, ganun din ang ano nila. Tapos dumating yung doktor. Chinik ng doktor yung ano ko, lahat. Pareha sila ng yung malakas na tunog doon sa loob ng likod ko, tsaka sa dibdib. Pero narinig ni MJ, malayo si MJ, narinig niya yung huni, ang lakas. Tapos, yun ang ano nila, kung anong meron. So, yun ang sabi rin ng doktor na infection sa baga, tsaka sa chest. So, sabi ko sa isip ko palagi, paano nangyari yun na biglaan? Tapos sabi ko, MJ, na ganun ang buhay ng tao. Hindi natin alam na sa sunod na segundo, may mangyayari. Si MJ talagang hindi nakahiwalay sa akin, nakatutok siya. Pinagmasdan niya ako. Ngayon, ina-spray ako. Tumama si MJ, i-spray yung dibdib ko mula sa lalamunan papunta sa baba, dibdib. Tapos sa likod, i-spray din. Tapos lumabas ang result, ilang minuto, ang sabi ng nurse, clear ang dibdib, clear din ang likod, ang baga. So, wala silang makita. So, nag-order naman sila ng ECG ako. Ngayon, nung in-ECG ako, lumabas, tapos na ECG, lumabas naman kami, pinalabas ako doon sa harapan ng emergency, doon sa may sa station. Lumabas yung hindi ko pa alam ko, sabi ko, anong nakita mo ba yung ECG? Sabi ni hindi ko na anong nakita pa, so kung anong yun. Meron lang akong nasilip, pero hindi talaga nakita katagilid yung computer. Ayun, sabi nung chinik uli nung nurse, doktor yung ko, pati blood pressure, hindi naman nagbago ang blood pressure ko. Normal ang blood pressure ko kung ano yung blood pressure ko dati. Normal, walang nabago. So, na-maintain pa nga ang blood pressure ko kung ano yung taas at saka yung over niya. Walang nabago. Dalawang beses ng doktor. So, dahil clear nga yung ganun pa rin ang sa doktor, yung tunog nandoon. Kaya sabi niya, tatawag para i-check ka rin, para ma-double check namin. So, ngayon, nandoon na pala yung result sa yung sa ECG. So, dumating yung isang doktor na senior. Ang sabi ng senior na doktor, ang result sa X-ray, clear naman, normal lahat. Pati sa ECG, perfect naman yung sa heartbeat, wala namang nabago. Pero pinagtaka nitong itong kasama kong doktor saka mga nurses sa documentation, talagang
infected ang baga mo at infection at saka yung sa chest mo. So, chinik ng kumuha yung stethoscope yung doktor. Pag biglang nabago ang yung paghinga ko tapos tingnan yung likod, wala nang tumutunog. Sabi nung doktor na oh, wala naman ng tunog sabi niya. Sabi siya sa doktor, sabi mo may tunog. May whistle, may binanggit niya. Malakas na whistle. Wala naman sabi nung sa doktor, meron. Kaya yun nga, pati pa ngayon nung nurse, yun nandun sabi, meron. So, sige, patuloy niya pag-check lahat, pati dibdib, lahat, kine-check. Ngayon, sabi nung, tinanong ako, nahirapan ka ba huminga? Sabi ko, so far ngayon, medyo okay na, pero ang na meron sa akin ngayon, yung para ako nakalutang sa hangin na madilim ang paningin ko, pero kaya ko, sabi ko, medyo madilim siya, yung sa ilaw na maliwanag, medyo halfway ng liwanag ang meron ako. Tapos parang ang lakas ng katawan ko parang bumagsak ba. Parang mahina siya na wala akong lakas. Kaya bago pa dumating ang doktor na yun, meron ako doon. Sabi ko kay MJ na ganito yung naramdaman ko. Kaya ko to, sabi ko. Nagsuntok-suntok pa ako sa hangin kasi gusto ko activate yung dugo ko kung ang dugo ko man na anong nangyari. Sumuntok-suntok ko sa hangin, sabi ko kay MJ. Pinakita ko kay MJ para hindi siya lalong mag-alala. Sabi ko, kaya ko to na. Sabi ko, alam ng Diyos lahat to talaga, sabi ko. Nasa mensahe ng Diyos yan na ako nagplano sa buhay mo, sabi ko. Ito lahat na ito, may purpose ito, sabi ko. Hindi natin alam kung ano to. So yun, nagsuntok-suntok ako. Dumating yung doktor nga. So yun. Yun ang sinabi ko sa doktor, pinaliwanag rin ni MJ. Sabi niya, sa naman sa THC ko, okay naman, clear naman lahat, walang problema. So, okay naman ang pahinga mo ngayon. Sabi ko, okay na siya, pero yun lang, yung medyo hilo ako, sabi niya. Kaya wasitaldani niya, sabi niya, ng doktor. Tapos, nag-usap yung dalawang doktor, sabi niya, pwede natin silang i-discharge. So, sa mga tuwid, dinala yata ako ng alas 2 o 2:30 ng galing araw. Bago alas 5:30 yata kami i-discharge. Pero nung paglabas namin ng MJ sa emergency, nakalutang pa ako Sinabi ko kay MJ na ganito sitasyon ko. Sabi ko, magsitol lang nito na. Sabi ko, kaya ko to. Malakas talaga ang fighting spirit ko, sabi ko. Kasi minsan, pag panghinaan ka, doon bababa ang immune system mo at lalong manalasa ang lalong ihina ang ang katawan mo at may mas mapasama ka pa. So yun, lumabas kami, naghanap kami ng taxi sa labas. Tapos umuwi kami, masabi ko pang hilong-hilo baga. Sabi ni MJ, alam ko Papa, ibig mo sabihin, sabi niya. So, yun, hanggang pag-uwi, hanggang pagdating, talagang mahina ako. Hanggang ngayon naman, andito pa rin yung hina. Pero, based nga doon sa mensahe ng Diyos na sa loob ng 3 araw, babalik ang lakas ko. Kahit tumawag ng si MJ sa trabaho noon, off-sick ako. The emergency nga, hindi ako nakapasok ng Friday. So, alam ni MJ yun na sa loob ng 3 araw, yun ang nasa mensahe, kaya nagbigay siya ng allowance. So, linggo dapat makarecover. So, sabi niya na by Monday kung may bago man, tatawag na ulit sa trabaho. Kasi yun nga, nakita naman talaga niya na mahina ako. Pero yun nga, nilalabanan ko lang yung pangyayari. So, na lang ginawa ko para lang kung pa rin yung parang hindi ko maintindihan kung magaan ang katawan ko o mahilo. Pero okay naman. Alam ko naman na ang lahat ng yan o lahat ng ito ay may dahilan at may purpose ng Diyos dahil yun
Tapos humingi ako ng mensahe kung bakit nangyari. Wala siyang sinabi. Mayroong isang words na sinabi pero hindi ko maalala. Parang, ano yung words na yun? Pag babasahin ko, parang, ano ba yun? Basta mayroon, hindi ko gaanong, parang, ang pangyayari na yun na hindi sinasadya, kumbaga. Hindi inaasahan kung nasaktong words nun, hindi ko may paliwanag sa inyo kung ano yung eksaktong, hindi ko makuha ang eksaktong words kasi parang bababaw ang pagka-alala ko. Hindi ko kaya gaano sigurado. So, hindi ko may paliwanag sa inyo ng gusto. Pero parang ganun ang nangyayari ba na uh, parang pangyayaring hindi natin na inaasahan. Kaya lagi tayong handa. So, yun. Kagabi, akala ko magpahinga ako kasi sa loob ng 3 araw, wala pa naman 3 araw. Sabi ko baka walang mensahe. Kasi nakatulog na ako ng hapon. Nakatulog ako. Pag galing kami sa emergency, nakatulog ako ng konti. Tapos pagkahapon, nakatulog ako konti. Plain talaga, walang mensahe. Wala akong panaginip, kumbaga. So kagabi, mayroong pumasok. Yun yung pinost ko ngayon. So, wala yung talaga, malinaw doon sa pangyayari. Pero ang naisip ko lang, baka may mensahe ba, isa sa kinakatakot ko magmensahe siya na titigil na ako dito at ipatuloy na lang ang pag-share ninyo. So pag nangyari yung mensahe na yon, na sabihin niya na hihinto na ako sa panggamot at hindi na ako magparating sa mensahe kasi sobra-sobra na, dami na at hindi pinaniwalaan ng Diyos. Yun ang kinakatakot ko. Kaya dalawang na hindi ako sanay ng may hinihiling ako na hindi namarating. Ngayon, may mensahe pa na ngayong umaga na hindi ko pa na-post. Isama ko dito. Kasi may nabulabog yun kasi may tumawag sa akin nung umaga. Yung mensahe noon, sa pangalawang mensahe yun, maliban doon sa pinost ko, kasi nagising ako, tapos nakatulog ako uli. Yung mensahe na yon, meron akong isang malaking pizza. Yung pizza pa iba na pagkain. Pinaghati-hati ko ng marami. Ngayon, sa hati-hati ko marami, sinisiguro ko na parehas ang laki. Ngayon, sa huling hiwa, sabi nga ng Diyos sa akin na kailangan pantay-pantay ang pagmamahal mo sa kanila. So, yung ibig sabihin ng Diyos doon, ang pakikitungo ko sa lahat ng naniwala, na lumalapit, kailangan pantay-pantay, kumbaga. Katulad din ng Diyos, lahat parehas ang pagtingin niya sa lahat ng naniwala sa Kanya. At yun. Tapos yung nag-ring nabitawan ko yung kutselyo na hiniwa ko kasi nag-ring yung cellphone ko bigla. Nababangon ako. Kasi sinabi ko doon sa tumawag na na sa'yo yung isang hiwa ng pizza kasi ikaw yung tumawag nung habang naghihiwa ako. Tapos yun yung mensahe na yun. Yun nga. Yung pakitungo sa lahat ng lumalapit, sa mga ginagamot o ano man. Niwala, pantay-pantay kayong lahat. So, yun nga. Ang lahat ng lumalapit na ginagamot ko, kapatid ko ganun din. Kung ang hindi naniwala, ganun din ako magsalita. Yun yung mensahe doon. Kung ano man yung mga pangaral ko,
kapatid ko man, kamag-anak o ah, hindi ko kaano-ano, ganun talaga ako magsalita. Kaya nandoon nga sinasabi nga ng Diyos na wala kang pipiliin sa kanila. So, kung kung kailangan kong magsabi sa inyo ng salitang nararapat, masakit man siya o hindi, talagang yun talaga ang sasabihin ko. Hindi ko yung pipigilin ko. Kasi kamag-anak ko kayo, kapatid ko kayo, ano. Kung ano yung nararapat sa inyo, yun ang sasabihin ko kasi yun ang dapat at para matuto kayo. So, ganun. Ano ko, pagkatao. Kaya pinalahan ako ng Diyos na yun na pantay-pantay ang pagmamahal ko sa inyo lahat. Yun nga. Uh, Maraming nag-message sa akin na ano, mayroon pa nagsabi na ipagdasal ka namin. So, nako. Ang sarap ba isigaw ba? Na, hoy, gising. Lagi kong sinasabi, ano man ang gagawin ninyong dasal sa akin, hindi yan makakatulong. Kaya nga naging ganito ako sa paniniwala ko. Ayun nga lumapit kayo sa akin dahil may sakit kayo. Ibig sabihin, malayo ang paniniwala ninyo sa sinabi ninyong ang dasal ng pari at pastor ninyo ay gagaling kayo. Kasi sa inyo pa lang dapat gumaling na dapat kayo. Hindi na kayo dumating sa akin. Nagdasal kayo, ang dami ninyong dasal. Ang dami ninyong hiling para gumaling kayo. Hindi kayo gumaling. Kasi hindi naman yan mapagaling sa inyo, yung dasal ninyo. Hindi yan nagpagaling. Kung totoong isabi ninyo, ipagdasal niyo ang paglakas ko, pagdasal ng hindi pa naman ninyo alam yung nasa emergency ako Di ba? Ibig sabihin, hindi niyo pa ako na ipagdasal. Bakit ganun ang nangyari sa akin na hindi nga nila alam ng doktor kung ano ang nangyari. Ginamamit na sila ng aparato, wala man silang nakitang dahilan. Ibig sabihin, nangyari ang lahat ng yon, ginawa ng Diyos ang mga himala dahil nga sa paniniwala ako. At hindi dahil sa dasal ninyo, kaya hindi pa ninyo alam Tapos ngayon sasabihin ninyo, marami kaming nagdadasal para sa iyo, brother Nas. So dito ko makikita na hindi pa rin ninyo natutunan ang tamang paniniwala. Kaya may purpose ang Diyos siguro nito. Para maipamulat ko pa rin sa inyo ang tamang paniniwala. Marami sa inyo, nag-message sa inbox ko, na magpalakas ka ba rin, Nas? Dami kami nagdadasal sa iyo. Ano yan? Di ba? Parang naging komedi tayo dito. Ipagdasal ninyo ako, hindi pa nga ninyo alam na naging ganun ako. Tapos nagkaroon ng mga himala. Ibig sabihin, nagdasal na kayong wala pang nangyari sa akin. Di ba? Komedi ba yon? Komedi ba ang tawag natin doon? Hindi pa nangyari sa akin na kagalingan ko. Wala po yata. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang dasal ninyo, ang paniniwala ninyo ay hindi yan makakatulong sa kapwa ninyo. Ang lahat ng bagay kung anong pangailangan ninyo, ipagkaloob ng Diyos yan sa inyo ayon sa paniniwala ninyo at yun din ang sinabi ng Diyos. Nagagaling sila ayon sa paniniwala nila sa iyo. Katulad ko, ayon sa paniniwala ko sa Diyos, kaya naging ganito ako. Ginamit ako ng Diyos dahil ayon sa paniniwala ko sa Kanya. Maraming bagay yun na paniniwala. Hindi lang yung naniwala ko may Diyos. Hindi lang yun. Maraming bagay yan. Maraming sangkap. Kailangan natin alamin kailangan niyong alamin kung anong mga sangkap na ito. Para kayo nagluluto ba? Na para maging okay ang luto ninyo,
Kailangan nyo ng bawang, kailangan nyo ng sibuyas, loya, oregano, anuman na mga sangkap para makamit mo yung lasa ng hinimithi mo. Ganun ang paniniwala. Hindi lang yung sinasabi mo, magluto ako ng adobo, hanggang doon lang. Hindi mo alam ang sangkap. Tapos sasabihin mo, nagluto ako ng adobo. Hindi naman tamang sangkap. So ang lasa, wala doon. So ganun ang paniniwala. Hindi lang yung naniwala ka ng Diyos, tapos na. Nagbasa ako ng Bible, maligtas na. Di ba? Isipin nyo mabuti. Alamin mo lang ang buhay ni Jesus Christ, nagkatawang tao ang Diyos, na si Jesus Christ. Maligtas ka na. Sige nga. Paano ninyo yun masabi, naligtas na kayo? Inalam lang ninyo ang pagkapanganakan o pagkatawang tao ng Diyos sa panahon na yon? Kung ano yung history ng mga apostol o ano man? Maligtas na kayo? Ganun lang kababaw ang paniniwala ninyo? Di ba? Yun ang turo ng pare at pastor ninyo. Kailangan kayong magbasa ng Bible para maligtas kayo. So kayo naman, nagbasa ng Bible para maligtas. Pero sa turo nila, makikita natin na walang kaligtasan. Pwede ka palang gumawa ng masama kasi alam mo na ang Bible. Alam mo na ang history ng panahon ni Jesus Christ noon. So pwede ka nang gumawa ng katarantaduhan sa buhay mo kasi alam mo maligtas ka na. Ganun lang kababaw ang paniniwala ninyo. Di ba? Kaya siguro yung mga pare ninyo, mga rapist, dahil lang alam nila ang Bible, sila nagtuturo ng dasal, sila nagtuturo ng pamisa, sa patay makaligtas, sila ang nagtuturo ng pre-over, makatulong, kaya sila rapist na. Di ba? Molestya na doon, molestya dito. Kasi yun ang turo nila, di ba? Ganun lang ang pangunawa ninyo. Hindi wala doon yun lahat. Makikita naman ninyo. Ang sinasabi, kailangan magpasapi kayo sa relihiyon nila kasi sila maligtas. Malinaw yun. So kayo naman, na hindi nag-isip ng tama, magpasapi kayo kasi ganun lang kababaw ang pangunawa ninyo. May natapos naman kayo sa pag-aralan niyo. Naging abogado kayo, naging engineer kayo, naging manager kayo sa trabaho ninyo, kung mataas na posisyon. Pero hindi nyo naisip yun eh. Na sinasabi nila, magpasapi lang kayo, maligtas na kayo. So ngayon, nagpasapi kayo. Ngayon, nung nandun na kayo sa reliyon nila, naririnig niyo sa pare, namatay ang kasamahan, kamimbro, kailangan pamisahan para iligtas ang kaluluwa ng namatay na membro. Yun ang paniniwala din ninyo. Kaya kayo nagpamisa, nagpapadasal, pero hindi ninyo naisip na sa una pa lang na sinasabi, pag nagpasapi kayo sa reliyon nila, maligtas na kayo. Hindi nyo naisip yun. Mataas ang pinag-aralan ninyo sa panahon na yun. Pero hindi naabot ng utak ninyo, hindi naabot ng isip ninyo. Kasi ang pangunawa ninyo, ganun lang kababaw, na pwede pa ninyong lawakan ang pangunawa ninyo. Para maunawaan ninyo ng buong buo kung ano talaga ang paniniwala at ano talaga ang tunay na kaligtasan. Pero dahil na ganun lang ang pangunawa ninyo, ganun kababaw ang paniniwala ninyo, kaya kayo naniniwala. Ngayon, nandoon na kayo. Membro na kayo. Lagi nyo naririnig. Kami ang maligtas. Subong buo ng paniwala mo na maligtas ka. Ngayon, sinasabi, ipagdasal natin sila, ipagdasal natin ito, pamisahan natin ito para maligtas. Pero hindi pa rin ninyo naisip. Akala ko ba maligtas na ako sa pagbabasa ng Bible? Akala ko ba maliligtas na ako sa pagpasapi? Yung pala, pati pala, pag nandito na ako, pag namatay pala kami, pamisahan para iligtas. Sa makatuwid, forfeited na yung una, yung magpasapi sa reliyon.
Forfeited na yon dahil hindi naligtas. Pangalawa, yung pagpadasal o ipagdasal, forfeited na rin yun. Kasi kailangan yung kaluluwa, pamisahan o padasalan para maligtas. Yung sinasabi na kailangan magbigay ka ng 10% doon sa kita mo, forfeited na rin yun. Kasi sinasabi, ipaggagawin mo yan, maligtas ka. Di ba? Ngayon, sa haba ng panahon, pinamulat nila, pinapasa-pasa na ang pamisa ng kaluluwa o padasal ng kaluluwa para iligtas ang kaluluwang yun. Forfeited na rin. Wala na rin yung silbi. Kasi walang kaluluwang bumalik na nagsabing naligtas na siya. Wala na ring pastor at pari na nagsasabi na naligtas na ang pinapamisahan o pinapadasalan ninyo na pamilya ninyo. Ibig sabihin, wala pa rin silbi yung pinamulat sa inyo lahat. Kasi walang nagsasabi na may naligtas sila. Magtanong sana kayo, kailan ba, hanggang kailan ba ang gagawin naming pamisa para ang mga kaluluwa ng pamilya naming yumao na mailigtas sila? Pwede nyo naisip yun. Simple lang naman sana yun eh. Nagbabayad ako. Bawat pamisa, bawat kamatayan, bawat araw ng patay, o bawat may sakit kami, dahil yun nga ang tinuturo, na pag nagkasakit, dinalaw kayo ng mga kaluluwa ng mga yumaong pamilya ninyo kasi nakalimutan na ninyo magpamisa. Tuwing nagkasakit kayo, nagpamisa para mapagaling ika nga kayo. Ang lalaki ng binayad ninyo sa pamisa, ngayon, wala pa rin kaligtasan, nagbayad na kayo. Ngayon, di nyo pa rin naisip na ang kaluluwang yon, na mahal kayo, ng mga pamilya ninyong numao na, tapos bibigyan kayo ng sakit, paano pa kayo magkapaghanap buhay? Na nagkasakit kayo, paano naman yung pamilya ninyong iba na umasa sa inyo? Dahil nagbigay siya ng sakit sa inyo, yung kaluluwang yung walang hiyang kaluluwang yun, matutuwa pa siyang ginutom yung anak ng anak niya, naapunan niya, o ano man ang tawag doon, na nagutom na kasi hindi nakahanap ng trabaho, gawa nung binigyan niya ng sakit, ang kaluluwang yon. Kaya nga siya nasa paraiso eh. Kasi ligtas na siya. Ibig sabihin, sa mabuting gawain niya nung buhay pa, kaya napunta siya sa paraiso. Tapos ngayon, hindi na siya naalala magpamisa nung pamilya na yun niya. Magbibigay siya ng sakit. Nasaan na yung pag-ibig ng kaluluwang yun? Natutuwa pa siya, nagugutumin yung kapamilya niya o apo niya. Binigyan niya ng sakit na ang nanay ng mismong anak niya mismo, binigyan ng sakit kasi hindi siya napamisahan. Isipin niyo mabuti. Ngayon, yun namang nasa impyerno, na yun din ang sinasabi, na iligtas nga, ibig sabihin, nasa impyerno. Pero sa suma total, makita naman natin, ang lahat napunta sa impyerno. Kasi lahat ng kaluluwa, itinuturo ng mga pare at pastor na kailangan pamisahan, padasalan, mula ng pagkamatay. Bakit padasalan o pamisahan? Para maligtas. Ibig sabihin, hindi mapunta sa paraiso. Kasi kung napunta sa paraiso yon, sasabihin dapat, oy, mga kapatid, o anak, o ano man tawag sa inyo, huwag ka magpamisa, ay pamilya mo na yan, nasa paraiso yan. Pero hindi nangyari yan. Ang lahat ng nangamatay, kailangan padasalan at pamisahan para iligtas.
Sa makatuwid, walang napunta sa paraiso. Di ba? Ngayon, dito ninyo mapagtanto ngayon na ang pagbabasa ng Bible, ang pagpasapi sa relihiyon, ang pagbibigay ng abuloy, ang pamisa, at ano pa, pagsimba, pabinyag o ano pa na yun ang turo lang makapagligtas, ay wala palang silbi yun. Kasi lahat pala kayo pag namatay, nandoon papunta sa impyerno. Hindi pala totoo yung sinasabi nila na sila ang kaligtasan. Sila ang nagdala ng kaligtasan. Kasi nung namatay na kayo, mga pamilya ninyo, kailangan pamisahan, padasalan, o ano-ano pang ginawa para lang maligtas. Pamisang walang katapusan. Ibig sabihin, hindi talaga naligtas. Dahil pinapasapasa na sa mga susunod na mga generasyon. Ang nagpamisa na matay na, sinama na naman sa listahan noong mga sunod na generasyon, isinama na naman uli nandoon sa listahan ng nangamatay para lang iligtas. Nagsama-sama na ang lahat ng nagpamisa na nangamatay na panibagong generasyon na naman, nandoon pa rin yung pangalan na yun. 10 salin hanggang maalala. Nandoon pa rin yung pamisa para iligtas. Ngayon, sabi sa inyo ng matino ba ang pag-iisip ninyo? Ano sasabihin niyo sa akin? Pag sinasabi ko sa inyo na tanga, bubo, inutil ang pag-iisip ninyo, kahit ano man natatapos ninyo na pinag-aralan ninyo, ano sasabihin ninyo sa akin? Natural, sasabihin ninyo, yun ba ang ginamit ng Diyos? Nagsasabi ng bubo, tanga at inutil? Naturalmente, dahil yun ang nararapat sa inyo. Hindi naman yung ginagamit ang utak niyo sa tama eh. Hindi nga nyo naisip lahat yun eh. May pinag-aralan naman kayo. Matataas ang natatapos ninyo sa mga kolehiyo o pinag-aralan ninyo. Bakit ninyo naisip yan? Kasi ganun lang kababaw ang pangunawa ninyo. Kaya namayagpag ang mga reliyon na sa paligid ninyo. Makikita nga ninyo yung mga pare at pastor ninyo kung anong ginagawa sa buhay nila. Yung pag may paring na balitang ng rape, na molisya, buti kung isa lang. 1,000 yan eh. Dokumentado yan. May mga kaso yan, mga pedophile. Dokumentado yan. Namumulis yan ng 300 kabata. O yung mga madre ginawang sex slave. O ano-ano pa. Anong anong sinasagot ng mga naniwala sa kanila pag sinasabi mo yan? Tao lang sila kaya nakakasala. Yan ang palagi ang sinasabi. Kaya habang paliwanagan yan, masasabi ko lang, bubo at tanga lang ang maniwala sa mga pare at pastor na ito. Kayo, naniwala kayo. Maraming batayan kung ano ang paniniwalang tunay. Kaya masabi natin talaga na ang tao ay hindi nag-isip ng tama. Dito nga lang tayo sa kita ninyo. Hindi pa kayo nag-umpisa sa trabaho. May bahagi na ang pare at pastor sa inyo. Dugo at pawis ang puhunan ninyo. Nagsumikap kayo para kumita ng pera para mabuhay sa mundong ito ng patas. Pero hindi nyo naisip yan. Na ang pare ninyo at pastor ninyo hindi namumuhay ng patas. Paanong patas? Kayo ang nagsumikap. Bakit bibigyan sila ng kahati at kaparte?
Nangako silang iligtas kayo, hindi naman kayo maligtas. Kasi sa mga turo pa lang nila, hindi na makapagligtas. Sige nga, maraming mga turo silang panakot. Pag hindi kayo magbigay, babawiin ng Diyos yung mga biyaya ninyo. Ano yan? Ginawa ninyo ang Diyos ng bata. Pag bibigyan kayo ng laruan, babawiin niya. Pag hindi kayo magbigay ng 10% sa simbahan ninyo, anong tingin nyo sa Diyos? Ginawa ninyong sinto-sinto o inote lang pag-iisip din. Ganun lang kababaw ang tingin ninyo sa Diyos na naglikha sa inyo. Kaya nga sa pagtanggol lang sa Diyos, hindi niyo magawa. Sa pag-share nga lang ng mensahe, tunay na mensahe ng Diyos na punong-puno ng katunayan at katibayan, hindi ninyo may share. Paano? Ganun lang kababaw ang paniniwala ninyo. Kaya ubusin man natin ang araw na ito, buong araw, hindi tayo maubusan kung pangaral ang pinag-usapan. Ito isang oras na ito. Kulang na kulang sa akin to. Pero marami sa inyo na hindi nakapagtiyaga manood sa haba-haba. Kaya nilimitahan ko ang sinasabi ko. Kaya nga sa pag nagkrusada ako, isang buong araw, wala akong binasa na sa harapan ninyo. Ano man ang itatanong ninyo, nandyan lahat lalabas at lalabas ang mga pangaral na punong-puno ng katunayan at katibayan. Walang Bible na binasa, walang papel na hinahawakan at sinusundan, at kung ano lang yung ipangkaloob ng Diyos para iparating sa inyo, yun lang ang sasabihin at sinasabi ko sa inyo. Masarap pa magpatuloy. Pero kailangang may hangganan. Tapusin ng mas maiksi at maaga pa. Dahil nga, maraming hindi makapagtiyaga. Dahil gagastos ka pa ng load. Ang marami sa inyo, data lang. Hindi nga makapag-YouTube. Ang lahat ng mga live ko nasa YouTube. Pero hindi nyo mapanood. Dahil walang-wala. Tapos ngayon, malaki pang binigay niyo sa simbahan ninyo, sa pare at pastor ninyo. Binili na sana ninyo ng load yon. Marami pa kayong matutunan. Hindi. Nandoon sa pare at pastor ninyo. Marangyan ang buhay nila. Marami na silang ari-arian. Marami na silang kayamanan, mga tagong yaman. Milyon-milyon na ang pera nila. Samantalang kayo, sumasahod lang kayo ng ano, yung iba wala pang sweldo. Namulot ang ng buti dyan. Ano na lang, kung ano na lang pwedeng pagkakitaan para lang mabuhay. Pero nandoon pa rin yung hindi maalis. Kaya paniniwala na para nga daw biyayaan. Dahil yun ang turong natutunan. Kaya yun ginagawa pa rin. Pero wala namang biyayang dumating. Araw-araw, yun pa rin yung buhay na ginagapang. Natapos na lang ang taon, ganun pa rin. Umabot na ng 10 taon, ganun pa rin ang buhay. Hindi naman nagbago. Para sabihin natin biniyayaan. Nandoon pa rin nagipagsiksikan sa harapan ng rebulto o sa mga panata para humiling. Wala namang biyayang dumating. Inutil na pag-iisip ng tao. Kaya kayo, may panahon pa para makapagbago, makapagsisi, at magkaroon ng lubos na paniniwalang tunay. Tunay na may paraiso ang Diyos at tunay na may impyerno na nilaan ng Diyos sa taong sumaway sa kautusan ng Diyos. Kaya mga pare at pastor ninyo, malinaw yan na tinatawag ng Diyos na number 1 makasalanan. Malinaw din na kayong naniwala sa kanila, number 2 makasalanan. Ngayon, hindi nyo masabi ako na false prophet. Hindi ako masabing
makasalanan. Dahil kung makasalanan ako, dahil tao lang ako, hindi ako gagamitin ng Diyos. Ngayon, hindi rin masabi na false prophet ako. Dahil punong-puno ng katunayan. Ang boses ko makapagaling. Makakita ko ng parating. Yung mga sinusulat ko nagkatotoo. Walang iisa na meron ang pare ninyo nito. Walang iisa na may pastor kayong merong ganito. Paano ninyo yan ipaglaban? Paano ninyo yan ipaglaban ang pare at pastor ninyo na sila ang pinag-utosan ng Diyos? Sila ang ginamit ng Diyos. Makita ninyo, sila ang gumamit ng Diyos. Sila ang pinag-utosan. Wala naman silang patunay. O ngayon, bakit ninyo sila sinasamba? Bakit ninyo tinitingala? Bakit ninyo pinagsilbihan? Bakit ninyo ipinagtanggol? Na wala namang katunayan. Ito naman din ang sinabi ng Diyos. Na mga taong sinasamba nila, ang mga taong sinagsilbihan nila, ang mga taong pinagtanggol nila, dapat lang ipagtanggol. Dahil number one, makasalanan sila. Yun yung mga pare ninyo at pastor ninyo. Kaya number one, makasalanan. Ngayon, sasabihin ninyo, kayo maligtas. Kayo nagsasabi nun, hindi ang Diyos. Pero ako, sinabihan ako ng Diyos, ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ. Kaya number one ka sa napili ko. Manggamot ka at mangaral. Busis mo makapagaling. Makakita ka ng kasalanan ng tao, makakita ka ng parating. Malinaw yan. At itong lahat ay nagkatotoo. Sa gagawin mong ito, maraming tao ang maghangad sa buhay mo, papatayin ka nila. Walang pare, walang pastor ang makalapit sa iyo. Walang media na makikialam sa iyo. At itong lahat ay nagkatotoo. Bakit? Mag-11 years na ako nito. Hindi ako nagtatago. Pangalan ko na to. Apelyido ko na to. At walang naiba sa buhay ko ngayon. Nagpatuloy ako na malaya na walang problema. Hanggang dito lang muna. 1 oras na tayo at 2 minuto at 51 segundo. God bless sa lahat. And sana ipagpalain kayo ng Diyos. Maraming salamat.